Hello po, good morning everyone. All right. I hope you're all doing great po, no. It's nice na di niyo po nakikita sa online, pero sa church po kasi nagdadagdag sila ng upuan. So may mga upuan pa po dito sa harap, di po ako nangangagat kung pwede po kayo lumapit dito. Pero if you'll notice po, as the days goes by, as weeks pass, dumadami upuan sa church. Ibig sabihin, maraming ma-attend. And kung titignan niyo po yung demographics, no, yung mga ages na ma-attend, siguro mga 40% mga nasa 20 and below. Ayan. And a church po na filled with children or may mga batang members, ibig sabihin na nag-grow yung church or healthy yung isang church. Kapag wala ng next generation na pumupunta sa isang church, naku, delikado po yun. Kaya matawa po tayo kapag tayo may nakikita mga bata sa church. Let's always welcome them. That reminded me tuloy nung first time ko nakapunta sa church. Para youth ako nun, mga 15, 16 years old po ata ako nun. Mga ganyan, mga totoy-totoy pa. Buti na lang, nagtyaga sa akin si Kuya Mike. sa aming apat, sa JJ si Kuya Mike. Tsaka we are really blessed by the Lord that we are able to grow in Christ deeper and deeper as day goes by. And hopefully the kids, yung mga nakikita nyo po mga bata dito, I really hope and pray na magkaroon sila ng mga disciplers. Mga women and men leaders na merong puso sa pagde-disciple, na maglalaan ng kanilang oras, na turuan yung mga batang ito at hindi sila maligaw. Magkaroon sila ng pag-asa, no? At yun naman ang dahilan kung ba't tayo nandito sa church. Hindi po mahalaga kung ano yung status nyo ngayon. Either you're a young professional or nanay o tatay ko sa church. Pag-pray nyo po. I strongly suggest na ipag-pray po natin na makahanap tayo ng opportunity na bigyan tayo ng kagustuhan ng Diyos na mag-disciple, na magturo sa mga batang ito, no? At kami rin po sa young youth and young adults are preparing ourselves through Sunday schools and Bible studies sa youth so that we'll be able to share the gospel to the others and eventually disciple others. That's the goal. The Poor in Spirit po ang title ng ating topic for today. And it's very timely na I will share this at me noticing na maraming mga bagong attendees sa church dahil come September, if I'm not mistaken po, magkakaroon tayo ng medical mission. Meron na pong final date for medical mission? 24, ayun, makaka-attend ako. Ayun. So, ang church anniversary po ay September 10. Ayun. Ayun. So, hopefully po. I'll do my best po. Medical mission, no? Very timely. I want to take this opportunity kasi kaya I wanna preach this. I've been praying for this preaching kasi I hope na this opportunity that was given to us para makapag-medical mission is magamit natin talaga ng lubusan, no? That we take advantage of it. But before, as we start po, samahan niyo po ako manalangin. Let's ask guidance from the Lord. Dear Father God, we thank you for this opportunity. We humble ourselves, Lord, in front of an almighty, a holy God. Your children, Lord God, are asking for your mercy, for your forgiveness, Lord God, and for your guidance as we study your word today. Nawa kami pong lahat ay magkaroon ng pusong handang tumanggap sa inyong salita, na makilala po namin si Kristo sa araw na ito, at makilala po namin kayo, Panginoon, na kayo ay isang banal na Diyos, mabuting Diyos, at mapagmahal na Diyos na umiibig sa mga taong nangangailangan sa inyo, Panginoon. Nawa kami pong lahat sa oras na ito ay inyong pagpalain. Kami po nawa ibigyan niyo ng pusong masaya, Panginoon, ng pusong may ligaya sa pag-aaral ng inyong salita. Ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Right, so as you know po, pag may medical mission, nag-o-offer tayo ng services. Ayan. May optical, may dental, may medical,
May ano po? Optal. Yeah, optal. Oh, hindi po pala optical. Optal lang po pala. Tapos parang there was a medical mission somewhere in situ militar na merong gupit. Di ba, may gano'n, may mga gano'ng grooming services. O, di ba? May ano pa, manicure and pedicure if I'm not mistaken. So, it's a great opportunity. Alam niyo po kasi, kailangan ng isang community ang mga ganitong klaseng events. Nakatira po tayo sa isang bansa, aminin man natin o hindi, scarce ang healthcare system ng Pilipinas. The government might be doing its best para suportahan ang bawat mamamayan sa isang komunidad. Even yung mga LGUs, na nagtatayo sila ng mga bagong ospital, bagong mga clinics, na-try ko na po yung sa amin, maganda. May mga programs na ginagawa even ng PNP or ang mga government sectors for us na magkaroon ng better na healthcare system. But dahil sa population and economy and many other factors na meron ng Pilipinas, ang mga medical missions po na ito, may it be from our church, from other churches, or from other organizations, are very helpful para sa mga tao. Lalo na sa mga taong walang health insurance, sa mga kababayan natin na hirap na hirap makapunta sa ospital. Narinig niyo na po ba ito before? Ayaw ko magpa-hospital kasi mahal. Kaya naman siguro yan ng tubig lang. May pneumonia na, tubig lang. So, we need to cater these services to the people that we love, to our community. But as we do that, as Christians, hindi lang tayo nag-o-offer ng mga services na makakatulong sa kanila physically, but also spiritually. So we take this opportunity, no? As we share the gospel to others, may mga, maybe most of the time, kapag pinapresent natin yung gospel sa ibang tao, medyo may takot tayo na ma-offend natin sila siguro, lalo na kung bago ka palang nag-share ng gospel. For example, me, when back in my early 20s, na bago pa lang ako sa church, tapos sabi, mag-share mo ng gospel to. Ganyan, mga first time na umupo sa counseling, ganyan. Mga first time. Very memorable yun kasi hindi mo pa kabisado yung gagawin mo. We were given the training na ito yung ano yung gospel, ganyan, ano yung i-share mo. Pero parang I could say na hindi pa talaga ganun fully equipped to share the gospel. But we tried. Ganun naman tayo, di ba? Kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon, yun yung binabahagi natin sa kanila. And gagamitin yun ng Panginoon para mabago yung paniniwala ng isang tao. So we pray. That's why we pray for it. So, may mga times na nahihiya tayo, yung tipong hindi mo masabi sa kausap mo, kasalanan ka. Ayan. Yung kaya mo lang sabihin na mahal ka ng Diyos. Kaya yung spill, yung mga lagi sinasabi ng mga Christians, alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Tapos yung mga tao, alam mo, mahal ako ng Diyos. Alam na nila yun. Naniniwala naman sila na mahal sila ng Diyos. Pero bakit sila minahal ng Diyos? Hindi nila alam yun. Kaya importante yung pagsasabi natin ng katotohanan na lahat ng tao ay makasalanan, na pati yung kausap natin ay makasalanan, regardless kung ano yung katayuan niya sa buhay. May mga times na walang conviction, yung pag-share natin ng gospel siguro, as if hindi natin ito pinaniniwalaan. It could be caused by the fear of rejection or ayaw mong magalit sa yung kausap mo, or worse, you don't really understand what you're saying or what you're doing ng panahon na yun. Kaya natatakot tayo. Pero Jesus said, the fields are white for harvest. Jesus wanted his disciple to understand yung urgency and the immediate opportunity of his mission. People hungry for the truth, ready to receive his salvation, were coming to Jesus. Therefore, the right time is now. Today is the day of salvation. 2 Corinthians 6 verse 2. Sabi nga sa Bible, the fields are white for harvest. It means yung right time na dalhin ng mga tao into God's kingdom is now. Is ngayon na. Sa panahon mismong ito. Paul tells Timothy to be prepared to preach the gospel in season and out of season.
Hindi ito aksidente nagkaroon lang tayo ng medical mission, ang MCBC. Itinalaga ito ng Diyos, itinalaga ang lugar, ang panahon, ang mga taong kanyang gagamitin, lahat ay nakaplano. Kaya dapat lang na tayong lahat ay maging handa sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon. Ang pagbabahagi ng pag-asa ng kaligtasan sa mga taong poor in spirit. Same with the Build project na meron po tayo sa ating church. We're doing this for the kingdom ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayong umaga, nais ko pong maintindihan ng lahat na bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat nating kilalanin na talagang wala tayong halagang maialay sa Diyos. At maunawaan ng kawalan ng kakayahan ng ating sarili, ng sariling mga gawa na iligtas tayo. Ulit po, bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat nating kilalanin na talagang wala tayong maiaalay sa Diyos. At maunawaan ang kawalan ng kakayahan ng ating sariling mga gawa na iligtas tayo. Ano po ba ibig sabihin ng pagiging poor in spirit? Bakit ang pagiging poor in spirit will result into the kingdom of heaven? Sabi sa verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang Beatitudes po consist of 12 verses, if I'm not mistaken. And ang pinakaunang sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount is, "Blessed are the poor in spirit." So pag-aaralan po natin siya ngayon, and hopefully after nito maintindihan natin kung ano ba yung binabahagi natin sa iba. Ano ba yung kalagayan natin maaring nung una nating nakilala si Kristo? Or maybe ngayon, sa sandaling ito, maybe we're still poor in spirit. Ano ba ibig sabihin ng poor in spirit? First point, spiritual bankruptcy. Pitokos. Ang salitang pitokos, it means, ay galing sa verb meaning to shrink, cower, or cringe. Tulad ng ginagawa ng mga beggars or pulube sa panahon ni Jesus. Ginamit ng classical Greek ang salitang ito na tumutukoy sa isang taong sobrang namumulube. Hindi lang siya sobrang namumulube, na nakaupo na sa isang sulok na nagmamakaawa. Whenever I imagine this picture po, ito yung mga taong nasa corner ng daan, tapos cower in peers, nakayuko silang ganun, tapos nakataas yung kamay nilang ganyan. Tapos marumi sila. Wala naman siguro nakatoksido na naman. marumi sila. Hopefully you get the image po, no? Pitokos. Ayan. Habang inaabot niya ang isang kamay para malimos, ay madalas niyang tinatago ang kanyang muka sa kabilang kamay. So nakataas yung kamay na isa, nakatago yung muka sa kabilang kamay. Dahil sa kahihiyan. Dahil nahihiya siyang makilala ng mga tao. Yun po ibig sabihin ng poor. Ang term na ito ay hindi nangangahulugang mahirap lamang. Ngunit namamalimos na mahirap. Gets? Mahirap pa, namamalimos na mahirap. Ito ay ginamit sa Lucas 16:20 upang ilarawan ang pulubing si Lazarus. Kilala niyo po si Lazarus, yung beggar Lazarus and the rich man? Yan, ganun kahirap yung pitokos. Yung term naman na madalas ginagamit para sa ordinary poverty ay penikoros. Ito yung ginamit sa babaeng balo, yung widow sa temple na nag-offer ng 2 small penny coins, sabi ni Jesus. Kakaunti lang ang meron siya, pero meron siyang 2 small copper coins. Mahirap siya, pero di siya pulube. So alam natin pinagkaiba ng pitokos, yung poor, at yung penikoros. Yeah. Ang penikoros ay mahirap, pero may kakaunting-kaunti. Ang pitokos ay walang-wala. That means, completely dependent on others for sustenance, ang poor na ito. Walang kakayahan o kaparaanan para suportahan ang sarili. Poor in spirit. Ang pagiging poor in spirit ay ang pagkilala sa ating spiritual poverty. Sabihin nyo nga po, spiritual poverty.
Ayan, spiritual poverty. Apart from God, malayo sa Diyos. Kapag nakahiwalay tayo sa Diyos, hindi lang tayo spiritual kakaunti, bagkus spiritually walang-wala tayo. Pitokos. Walang kakayahang suportahan ng ating sarili. Spiritual poverty. Tingnan po natin yung society na kinabibilangan natin ngayon. Yung community kung saan tayo nakatira. Especially yung community na mini-ministeran natin, yung into where God brought us. Dahil sa kanilang pagkahiwalay sa Diyos, kung saan-saan sila humahanap ng sustenance para sa spirituality nila. Nagre-rely sila sa kahit anong belief na marinig nila, sa kung sino, para lang magkaroon ng pag-asa. Narinig niyo na po ba yung law of attraction? Law of ganito, ganyan, mga manifest dito, manifest doon, pray kay ganitong santo, santa, pray kay father, kay mother, etc., etc. They all do that because they are poor in spirit. But actually, they all do that not because they are poor in spirit. They all do that kasi they are dead in the faith. They are sinners na lumayo sa Diyos, na nakalayo sa Diyos, nakahiwalay sa Diyos. Yung iba naman, namumuhay sila sa sarili nilang kagustuhan. Namumuhay na parang walang Diyos. Kapag meron po kayong naiisip habang sinasabi ko itong mga salitang ito, baka maaaring ito na yung time na sinasabi ng Diyos na, what if sharean mo siya ng gospel? Siya yung nangangailangan. Idolatry. Idolatry, sinasamba ang sarili o sinasamba ang ibang bagay maliban sa Diyos. Sinusunod ang sarili. Minamahal ang sarili higit sa ano o kanino man. Minamahal ang sarili higit sa Diyos. Idolatry. Ang idolatry, ang essence ng kasalanan. Yung lifestyle na reliant sa mga bisyo, sa alak, sa sugal, at sa ibang bagay na makakasira ng pagkatao at kalusugan ng tao, that's idolatry. Mga activities na pinagbubuhusan natin ng atensyon o ng oras, ng panahon o effort na nakaugat sa kasalanan, that's idolatry. Kapag di nyo po nakikita nyo sa paligid nyo yun, baka ginagawa rin po natin yun. So hopefully not. But believe me or not, you will see it in your community. Kahit saan man kayo nakatira, you will see it. Now as Christians, mga Christians, alam natin, ina-avoid natin yung idolatry. Hindi tayo sumasamba sa mga santo o sa mga images or sa mga rebulto. Basic idolatry. So the next question is, inuuna ba natin yung sarili natin bago ang Diyos? Paano natin mag-gauge? Paano natin masusukat kung tayo ay idolatrous or not? Sa simula pa lang ng pagdilat ng mata mo, malalaman mo na. Yes, we do sin as Christians. Expected ni Lord na magkakasala ang mga Christians because we are not perfect. But Christians should be sinning less. Kailangan araw-araw nagbabago tayo, nababawasan ang ating pagkakasala. Nababawasan yung idolatry natin as Christians. So ano yung pinakaunang ginagawa natin sa umaga? What is the very first thing that you do when you wake up? Is it do you pray to God? Do you have quality time with God? Meron ka bang devotion with God sa umaga? At least nagpa-pray man lang sa Diyos na salamat, may bagong araw ulit. Tandaan po natin yung mga activities na pinagbubusan natin ng atensyon, oras, panahon, effort, maliban sa Diyos.
might be idolatrous, or might be considered as idolatry. Spiritually dependent sa maraming bagay maliban sa Diyos. Yan ang idolatry, the essence of sin. Now, as we check ourselves, kilalanin natin ang ating spiritual poverty apart from God. When I was preparing for this teaching, when I heard a preaching ng isang pastor sa US about idolatry, that's when I started changing my prayer in the morning. When I pray in the morning, the very first thing I do, or what's included in my prayer is, Lord, if magiging idolatrous ako sa araw na ito, baguhin niyo po ang puso ko. And hopefully we do that. May mga pagkakataon na hindi natin alam, pero ginagawa na pala natin siya. Pero dapat hindi yun pumigil sa atin na, ay, hindi ko na, ganun pala yun, so hindi na ako magbabago. May mga ganun kasing attitude ng mga Christians na nagpapatuloy lang sila imbes na lumapit sa Diyos. The more we recognize our sinfulness in front of a mighty God, the more that we should come nearer to God. At alam niyo po ba yung faith na yun is nanggagaling din sa Diyos? Kaya yun ang dapat nating ipinanalangin. Spiritual dependency sa Diyos. So ang poor in spirit is spiritual dependency sa Diyos. Kilalanin ang ating spiritual bankruptcy at dumepende lamang sa Diyos. Again, simula pa lang Monday bukas, simula pa lang ng pagising mo kinabukasan, ano na yung unang-unang gagawin mo? Let's make it a habit. Transition, kung ang poor in spirit ay spiritual bankruptcy, di ba sabi ni Jesus, blessed are those who are poor in spirit. Anong blessed sa Pitokos? Sa pagiging mahirap in spirit. Second, the kingdom of heaven, or complete dependence on God. Ang pagiging poor in spirit ay ang pagkilala sa ating spiritual poverty apart from God. Ito ay upang makita natin ang ating sarili kung ano talaga tayo. We are lost, we are helpless, we are hopeless. Kapag ang isang tao ay nakahiwalay kay Kristo, ang tao na yun ay spiritually destitute, regardless of his education, yung wealth, yung katayuan, yung social status, yung accomplishments, or your religious knowledge. Even religious knowledge, hindi porket maraming alam sa theology, hindi na poor in spirit, or hindi na, or magaling na siya, or mature na agad siya. Hindi ganun. It's not that way. Ang mga poor in spirit ay sila na kumikilala ng kanilang spiritual destitution, na salat sila sa kanilang spiritual life at ng complete dependence on God. Alam natin na wala tayong kahit anong source ng kaligtasan, kundi ang umasang lubos sa awa at biyaya ng Diyos. Walang pride, walang self-assurance. Pag tumayo tayo sa harapan ng Diyos, empty-handed tayo. Pag tumayo ni makatayo nga siguro sa harapan ng Diyos, maaaring di natin magawa Kaya yung Pitokos na nakaluhod, cower, nakataas yung kamay, begging for God's mercy, that's what we should be every day. Christians, baka nakakalimutan na po nating lumuhod sa panalangin, Paalala lang po. Pero blessed are the poor in spirit, dahil theirs is the kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven essentially tumutukoy sa salvation. Ang kingdom of heaven is both eternity in heaven with God after death, Romans 6:23. Kabisado pa Romans 6:23? I-share niyo yan sa medical mission. Roman Road. Gayon na lamang ang pag-ibig. De, joke lang. Check lang, chine-check ko lang. Ang kabayaran. Okay, alam pa. Romans 6:23. And the eternal quality of God before death. John 10:10. Alam pa yung John 10:10? Thief comes. Yan, ganyan. Alam na alam. Very good, very good. Alam niyo, naalala ko tuloy. May nanonood ako online na Bible Bee. Kung alam niyo po yung Bible Bee, ito yung isang game show siya about teenagers
reciting Bible verses. So, yung napanood ko, binigyan lang sila ng introduction. In this book, tapos nag-buzz ng ganyan. Joshua 1, 7-9. Tapos nirecite yung Joshua 7-9. Sabi ko, gagawin ko yun. Kailangan kong gawin yun. Parang yung kasi yung sinasabi ng Diyos, na pag-aralan mo to, pag bulay-bulayan mo, araw at gabi. Itatak mo sa inyong pintuan. Di ba mga ganun, ganun yung sinasabi ni Lord sa Bible? So, salamat na, I remember back in, few weeks ago po tayo sa Sunday School, nagme-memorize kami ng verses. What we do in the youth Sunday School kasi, sa YAM is, bibigyan kami ng verse, tapos babasahin namin siya. Ako kinakabisado ko agad kasi di ko pwedeng, pag gusto ko i-meditate siya sa buong araw, hindi pwedeng buhugutin ko yung cellphone ko muna tsaka ko babasahin. So ang ginagawa ko, kinakabisado ko na siya agad. So pag nakabisado ko na siya, yun na pag-iisipan ko. All scripture is God breathed. Scripture is God breathed. Profitable for preaching, teaching, for proof. Okay. Tapos pag bubulay-bulayan ka sa araw-araw, sa buong araw. Tapos pagdating ng gabi, pag-uwi ng bahay pala, hapon, magsusulat. Ano yung mga nangyari sa akin ng araw nito? Ano yung impression ko sa verse na to? Ganyan. Tapos di ko sinasubmit. Di ko sinasubmit. Kailangan isasubmit kay Mike, PM daw. Di ko sinasubmit. Tapos, the next day, ibang verse naman, ganyan. So, I really appreciated that. At first, ginawa namin yun para paunti-unti, maging katulad kami ng mga adults na isang buong passage yung binabasa. Tapos sinusula, mga ganyan. Pero thinking of God's verse every day, all throughout the day, nagbibigay siya sa akin ng assurance, ng something na pwede mong panghawakan. I call it an anchor, ankla. Pag may nangyari sa araw nito, ito yung pupulutin ko, ito yung hihilahin ko. Ganyan. Ay, pangako to ng Diyos. Ganyan. Especially these days, handling people, kapag mahawa ka ng tao, mahirap magkamali. Dapat sensitive ka sa mga tao na sa paligid mo. Na walang one-size-fit-all pagdating sa leadership sa isang company. Nag-a-adjust ka, depende sa personality, sa preference, sa effectiveness ng teaching mo, sa effectiveness ng learnings nila, ng mga taong inahawakan mo, dapat ina-adjust mo siya. So being a leader in the corporate world is ibang-iba pala talaga sa level 1 ka pa lang. So every time na may napapressure ako sa ganun, napapressure ako sa mga bagay na nangyayari sa paligid, sa company, or even sa bahay, ganyan, I just pull out those promises kung kailangan ko. And alam niyo po, one of the most difficult thing to do for me is to remember them in times na walang nangyayari. Yung parang normal lang lahat. Kasi mechanically, ginagawa ko yung mga bagay-bagay di ba? Asa pansin ko, wait, teka lang, hindi ko pa nabasa yung verse today Kasi walang problema dumarating, parang I just do the things yung makakailangan kong gawin. So when I realize that, I always make sure na meron akong notes. May sticky note na po ako sa desktop ko, ganyan. And whatever you do it for the glory of God. Mga ganun. It's very helpful. Kasi pag di natin nakikita, out of sight, out of mind, sabi nila. So kaya lagi ko nakikita yung notes ko na ganyan. So those things, those promises are something that will be very helpful to us. No? So I'm really advocating na lahat tayo is magkaroon ng time na magbasa ng Bible. If you will notice po, hindi ko sinasabing basahin niyo yung buong chapter, no? buong book. What we are advocating is yung kahit isang verse na lang na yun, basta pag bulay-bulayan mo siya isang araw, malaki yung effect niya sa'yo. Kasi pag nagsama-sama naman siya, in the whole week, you have 7 verses na nakabisado mo na. E di sa isang linggo, mayroon ka ng isang passage na nakabisado. So you try that din po. Pagiging poor in spirit. And going back, God offers salvation as a gift sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bago natin matanggap ang regalo nito, kailangan maintindihan muna natin ng mga taong kakausapin natin
na hindi natin kayang gawing karapat-dapat o worthy ang ating mga sarili. It's impossible. Kailangan maintindihan muna natin na tayo ay makasalanan bago natin maintindihan na kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan muna nating tanggapin ang ating spiritual poverty bago natin matanggap ang spiritual riches na ino-offer ng Diyos. Sabi sa Ephesians 3 verse 1. In short, we must be poor in spirit. So church, let's check ourselves. Every day, ano ang pinakaunang panalangin mo? Kasama ba sa prayer mo na ilayo ka ng Diyos sa kasalanan from doing what you like without following God's will? Kasama ba sa prayers natin na maranasan natin ang pangako ng Diyos? We are poor in spirit but we are blessed dahil nakadepende o umaasa tayo kay Jesucristo. Para sa mga mature Christians, we should never forget na magamit tayo ng Diyos to share the gospel to others. We should never forget to pray na magamit tayo ng Diyos. May it be through our testimony, the way we live, our lifestyle, our words, our relationship with others, let's share the gospel of our Lord Jesus Christ. We are poor in spirit, but we are blessed because of our complete dependence on Jesus Christ. So being poor in the spirit, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. If we'll translate it, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ayan, di ba ang ganda ng Tagalog translation? Kaya pag nagbabasa po kayo ng magandang balita Biblia, asahan niyo po na translated na siya, yung na-exegete na. Hindi siya word by word translation na literal, ganyan, at unlike ESV or yung mga English version, yung magandang balita Biblia, nakasalin na siya. Kung ano yung kahulugan ng verse, yun na talaga yun. Kaya, ang sabi sa verse 3 ng magandang balita Biblia, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Poor in spirit, walang inaasahan kundi ang Diyos. Kapag sinabi ko po yung Tagalog version, sa simula pa lang, tapos na po yung preaching ko eh. Kaya sa huli na po siya. Before, during, and after medical mission, meron mang event o wala, the fields are white to harvest, mga kapatid. Let's always be ready, happy, and passionate in sharing the gospel to others. Huwag matakot po, huwag mahiya. Napako si Kristo sa krus. Siya ang nag-alay ng buhay para sa kaligtasan natin at mga taong babahaginan natin ng gospel. Kaya kailangan kayanin natin to. Tandaan, pinagpala mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kabilang kayo sa kaharian ng langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nawa kayo po mag-ingat sa amin sa araw na darating. Kayo po nawa ang magbigay sa amin ng kalakasan upang kami sumunod sa inyong kalooban. Habang kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na kayo ay isang makapangyarihang Diyos. Kayo ay banal na Diyos. Nawa ilayo niyo po kami sa kapahamakan, ngunit kung dumating man ang panahon na hindi na maiwasan ang kapahamakan na ito, kami po ay gabayan ninyo at bigyan ng katalinuhan upang magamit ang pagkakataon nito upang kayo ay masunod, Panginoon. Na kayo ay mapapurihan pa rin, na aming buhay magamit para sa inyong kapurihan. Kami po ay umaasa lamang sa inyo. Ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.